So, sa second island na po tayo ng Siargao Tour package number 1. Nasa Daku Island po tayo. So dito na rin po kami kakain. So nandoon na po yung kasama namin. So ang maganda dito, sila na ang mga nagluluto dito na parang naka-cater na sila. So maganda po ang Siargao, maganda rin yung mga isla nila. Maraming turista. Okay, so malaki po itong Daku. Kaya po ibig sabihin ng Daku sa word po na Bisaya, malaki. So big island ito. Ang ibig sabihin ng Daku, alam ng mga Bisaya yan, malaki. So ibig sabihin malaking isla, kaya gandun po yan, no? Maganda rin po yung tubig. So pag yung tao nandito naghuhulak, naghihintay na kumain, yan. So again, I doing this so I can share the gospel. Okay, G. So I wanna share to you because it's Valentine's Day yesterday. So we talk about love. Okay, so that will be our topic for today. Earlier we went when we are on Naked Island about 10 minutes ago. I share God's love, right? You know, for God so loved the world, right? So how we become saved? Because God is love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, naligtas po tayo. Okay, ngayon ang topic naman natin is still about love. Dito naman po nakuha ko ngayon lang sa 1 Corinthians 13. Kuha tayo ng front, doon tayo sa back. Lakihan po natin para maganda itong ating camera. Masyado malaki, bawas konti. Okay, so sa 1 Corinthians 13, 4 to 5. Okay, nadidito po talaga natin makikita yung definition of love. Kung babasahin nyo po yan 13, 1 to 4, 1 to 14 or 15, makikita mo talaga doon faith, hope, and love. The greatest of this is love. Bakit? Kasi pag dumating na po tayo sa langit, wala na pong, di na natin kailangan ng faith doon, di na natin kailangan ng hope, kasi nandoon na po tayo, nasa langit na. Ano na lang ang ma-remain? Yung love. Magmamahalan na lang tayo doon, full of love, because God is love, no? Ayun po ang mag-remain, dahil di na po natin kailangan ng hope, faith, kung ano pa, kasi magre-remain doon is all about love. So 1 Corinthians 13, 4 to 5, sabi po dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. Okay, mahalaga yun, no? Is not boast, kasi marami ngayong nagbo-boast about salvation, about accomplishment, about success. Okay, marami rin impatient, kaya marami nagdi-divorce. Okay, maraming self-centered. So hindi po love yun, ha? Kasi love is kind daw eh. It does not envy pa. It does not boast. It is not proud. It is not dishonor others. Oh, matindi po, no? Maraming tatamaan po dito. Lahat po yata tayo tatamaan. Is not self-seeking. Napakarami pong mga self-seeking ngayon, no? Lalong-lalo na hindi sa generation. Pumasok na yung kung ano-ano, media, no? Most likely ang mga tao ngayon self-seeking talaga. Kung ano-ano na lang mga ginagawa, iiwan yung kung ano-ano para lang para kapakanan ng sarili. So hindi daw po love yun, ha? Okay, is not easily angered. Oh, biro mo yan. Hindi daw basta-basta nagagalit. It keeps no record of wrong. Biro mo yan. Kaya ang pagmamahal daw po hindi keeps record of wrong. Yan po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Yan po yung pag ang Diyos daw po ay nagpatawad, talagang kakalimutan niya lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Parang hindi daw po tayo nagkasala. Ganon daw magpatawad ang Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos ay great example. Hindi lang yun, no? Ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad po sa atin. Hindi nga tayo po karapat dapat eh, di ba? Pero biro mo,
Ang dami natin nagawang kasalanan, nagagawa pa rin natin. Alam naman ng Diyos yon, pero bakit pinapatawad niya pa rin tayo? Okay? So ganun po ang tunay na pagmamahal. At ang good example po niyan, at sa tingin ko ang makapag-perfect lang po yan talaga ang Panginoong Jesus. Ang Diyos lang po talaga ang perfect na makakagawa po niyan. Pero dahil sa Banal na Espiritu, tinanggap natin si Jesus, meron tayong good example ng Panginoong Jesus, maaring malapit na rin tayo, no? Na magawa rin natin yan sa tulong lang ng Panginoon. Pero yung perfect record, sa tingin ko ang Diyos lang ang makakagawa yan. Again, marami pa po sa 1 Corinthians 13:4-5 about love. Talaga mamamangha po kayo kung babasahin niyo po yan. Sabi niya, kung ikaw man ay nakapag-prophecy, no? Sabi niya, greatest prophecy ka pa naman, no? Kung pagtuturo ka ng mga great sermon, kung ikaw man daw ay magbigay, lahat ng ibibigay mo, pwede ka magmayabang, di ba? Kung ikaw man daw ay napakatalino, magaling teacher, pero kung wala kang pagmamahal, wala itong definition of love. Yung love is patient, kind, no? Does not envy, is not boast to others, not self-seeking, is not easily angered, it keeps no record of wrong. Kung wala naman daw to, wala rin daw po yun. Wala rin kabuluhan, wala ding hindi kaya-aya sa Panginoon. Kung babasahin nyo po yung context na 1 Corinthians 13 1 to 14 o 15 o 13 po yun, no? So again, napakaganda po ng topic natin, okay? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, naligtas po tayo. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, is not proud, it does not dishonor others, is not self-seeking, is not easily angered, it keeps no record of wrong. Awan ko na lang po kung di pa po kayo tinamaan dyan. Sigurado lahat po tayo ay tatamaan dyan, no? Dahil matindi po yan. Tao lang po tayo. Okay, kaya po the closer you are in Christ, the better it is. Bakit? Kasi malilimit po yung mga magagawa po nating hindi po maganda. Okay, yun po ang aking sharing po. We have to be closer with God. You have to have a relationship with our Lord, kasi kung wala, talagang hindi nyo po kaya magawa niyan. At ang masishare ko rin po, ang love po ay fruit of the Holy Spirit. Nagmula po yan sa Panginoong Jesus, sa banal na Espiritu, sa ating pananampalataya. Yan ay fruit of the Spirit. Kaya ako ang tao, wala si Jesus Christ sa kanyang buhay, sigurado po baksak sila sa mga kategory po na yon, na definition of love. Kasi sabi ng Biblia, ang love daw po na makukuha daw po ng tao, yung magkakaroon siya dahil yan ay sa presensya ng banal na Espiritu. At yan po yung pagtanggap natin kay Jesus, at yung banal na Espiritu papasok sa ating buhay, sa ating puso, yun po ay magproduce ng true love. Okay, hindi fake love, hindi yung mga love na merong tinatag kapalit, demanding love. Hindi po yun sinasabi ko, kasi maraming love yan pero demanding, dapat may kapalit. Yung true love ay nanggagaling po sa Panginoong Diyos. Kaya sinare ko po kanina na kailangan po natin si Jesus, at nagpatanggap po ako dahil kailangan po natin yung Panginoong Yesus para mag-produce yung banal na Espiritu sa ating buhay. Okay, so thank you for watching. This is our second tour in Daco Island. So napakaganda rin po doon po sa likod, maganda po sa likod. Pupunta po kayo pag ganon, ang ganda po ng tubig. So thank you for watching, and I pray that the Lord bless you and the Lord keep you, His face shine upon you, and be gracious to you and give you shalom. Hallelujah. So yan, mga naghihintay po yan ng food. Dito na po sila nagluluto. Yung team ko po nandoon.
So iba-ibang team po yan. Yan na yung food nila. Parang Palawan din po. Ito. Yan o, ganyan din po sa Palawan. Pero sa Palawan man, pag sumakay ka ng bangka, kasama na yung food dito. Dito nila niluluto. Niluluto nila dyan. Kinikater nila tapos sineserve. Sa Palawan, kasama na namin yung food. Nagluluto sila sa bangka, nag-iihaw. So and so. Okay? So, praise God. All this is for the glory of our Lord Jesus. Walang ibang mapuri kundi ang Diyos na nagbigay, Diyos na nagkaloob, Diyos na nagligtas, Diyos na nagmahal, Diyos na dakila, Diyos na mahabagin. Si Jesu Kristo po yan, ang banal na Espiritu at Diyos Ama. They are triune God in one. Okay, in one Godhead. He is ang Diyos sa tatlong persona. Okay, so thank you po again. Thank you watching this video. Shalom. God bless.